Praise God. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay paksa 28. At ang sabi nga po, mga kapatid, pagkakilala sa Kristiyanong pag-uugali. Ang Kristiyanong pag-uugali, mga kapatid, ay ito po ay naglilingkod sa ating Panginoon. At ito po ay may kababaang loob. Mabait sa kapwa, mapagbigay, at maalalahanin, at may concern sa iba. Yan po, mga kapatid, ang tunay na Kristiyanong pag-uugali. At ang sabi nga po, mga kapatid, sa Matthew 5:1 verse 3, ang sabi po, ang pagkakita sa mga maramihan ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapalad ang mapagpakumbabang loob sapagkat nila ang kaharian ng langit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa verse 2 po, mga kapatid, sa talatang ito ay nagpapakita ang isang mahalagang kaganapan sa buhay po ng ating Panginoon. Nagsisimula sa pagkakita sa karamihan, nagpapakita ang Panginoon ay may malaking impluensya at maraming tao ang nagnanais na makita at makinig ang ating Panginoong Kristo. Pagkatapos po siya ay umahon sa mundo na nagpapakita na ang Panginoon po ay naghahanap ng katahimikan at pagkakataon upang makapag-usap sa kanyang mga alagad. At nang maupo ang ating Panginoong Hesus, nagsilapit po sa kanya ang kanyang po mga alagad at nagpakita po na may respeto at pagmamahal sa kanya. At sila po ay nagdanais na makinig sa kanyang mga aral na may malaking kahalagahan sa kanyang mga alagad. At sabi po, mga kapatid, sa verse 3, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang tahanan ng langit. Amen. Praise the Lord. At isa po ito sa pagkakilala sa mga Kristiyanong pag-uugali. At sa Matthew 5 verse 3, sa talata pong ito ay isang bahagi ng mga aral ng Panginoong Hesus na kanyang sermon sa bundok na sinasabi na ang pagpapakumbabang loob ay ang mga taong may mababang loob. Hindi po mayabang, hindi mapagmataas, at sila po ay may paggalang sa ating Panginoon at may paggalang din po sa kanilang kapwa. Amen. At sa talatang sinasabi po na kanila ang tahanan ng langit. Tumutukoy po ito sa kaharian ng Diyos, kung saan ang may mababang loob ay mapagmahal sa Diyos at makakasama ng Diyos sa kanya pong kaharian. Napakapalad, mga kapatid, na kung tayo po ay susunod nga napaganda ng pangako ng ating Panginoon. Ang mababang loob po ay isa sa mahalagang katangian ng isang Kristiyanong pag-uugali. Mayroon pong dalawang pangunahing sangkap sa pag-abot sa karamihan. Ang meron po yung habag, mga kapatid. At ang ito po ay yung disipulo. Ito po ay pagkakilala sa dakilang pag-ibig. At ang sabi po sa Matthew 9 verse 36, nang makita niya na napakaraming tao na habang siya at sa kanila sapagkat sila ay litong-lito at hindi alam ang gagawin para makatupang walang pastol. Sa talata po ito, mga kapatid, nahabag at nagpapakita ng pagmamalasakit ang ating Diyos sa mga tao. Hallelujah. Praise God. Nakita po ng ating Panginoon ang kanilang mga pangangailangan at nagdesisyon po ang ating Diyos na tulungan sila. At ang sabi nga po sa talata, ang mga tao ay litong-lito at hindi alam ang gagawin.
Nagpapakita po ang pagkawala ng direksyon sa buhay ng mga tao. At ang pagkakahalintulad naman po ng mga tao sa mga tupa na walang pastor ay nagpapakita ng kawalan ng isang leader at gabay. Mga tupa na nangangailangan ng isang pastor upang gabayan at proteksyonan sila. At ang mga tao naman po ay nangangailangan ng isang leader at gabay upang sila po ay makarating sa kanilang paroroonan. Amen. Para hindi po tayo maligaw. May magagay po sa atin mga kapatid. Hindi po katulad po sa Santiago na para tayong alon sa dagat na kung saan ang hangin nandun po. Pero isang mananampalataya mga kapatid, hindi dapat ganoon. Nakasentro na ang po tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pagiging disipulo po ay tumutukoy sa proseso ng pagtuturo at pagpapalawak ng paghahanda ng mga tao upang maging disipulo ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ay nag-utos sa kanyang mga alagad na magturo sa lahat ng bansa na gawing mga disipulo ang lahat ng tao. Nabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sila na sundin na ang lahat ng utos ng ating Panginoon. Ang Ama, Anak at Espiritu, ito po mga kapatid, ay titulo po ng ating Panginoon. Amen. Ang pinapagtukulan dito ang ating Panginoon. Singular po mga kapatid. Iisa lang ang ating Panginoong Kristo. Ang pagiging disipulo po ay may iba't ibang aspeto, kabilang ang pagtuturo ng mga aral ng Panginoong Hesus, ng mga prinsipyo ng mga Kristyanismo, sa pagpapalawak upang maging mga disipulo ng ating Panginoong Hesus, na may kakayanan sundin ang lahat ng utos ng Diyos at magpakita ng pagmamahal sa iba. Ang pagiging disipulo po mga kapatid ay may paghahanda ng mga tao upang maging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon. Amen. Tayo pala maging instrumento ng Diyos mga kapatid sa mga ginagawa po natin. At ang Panginoong Hesus po ay may pangako sa kanyang mga alagad at sa lahat na sumusunod sa kanya. Sasamahan po tayo ng Panginoon sa lahat ng mga pagsubok at kahirapan. Pangako po ng ating Panginoon na tayo po ay kanyang poproteksyonan mula sa panganib at kasamaan. Pangako rin po ng ating Panginoon mga kapatid na magtutulungan ang kanyang mga disipulo at mga sumusunod sa kanya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Ang bilang mga disipulo, ang mga pangangaral, ang pagtuturo ay hindi lamang po sa loob ng Iglesia. Praise the Lord. Sa kung saan man maraming tao, maging sa bundok man, maging sa tabing dagat, mga kapatid, dito sa mga kabundukan, kung saan maraming tao, mga kapatid, pwede po tayo magdisipulo doon. Katulad po ng ginagawa natin na may mga hawak tayo ng mga outreach station, na tayo po ay pumupunta mga kapatid sa Santiago, sa pamumuna po ng ating kapatid na Sister Sadie, si Brother Mike, na salamat sa ating Panginoon mga kapatid na tayo binigyan ng assignment ng ating Diyos na nakaatang sa ating po mga balikat. Na ginagawa po natin ito dahil masaya tayo mga kapatid. Amen. Meron din po tayo sa solidad sa pamumuno po ni Brother Joshua at Sister Leah, at meron din po tayo sa Santa Maria mga kapatid, si Brother Grace Aliho, at meron din po tayo sa Balok mga kapatid sa pamumuno po ating kapatid na si Brother Imo Encarnacion at Sister Eva. Kaya po mga kapatid, bilang nagdi-disciple tayo ng salita ng ating Panginoon, ay napakaganda po sa harapan ng ating Diyos. Huwag po tayong matakot. Pag madadala po natin ang katotohanan, wala pong hahadlang dyan, mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kung hindi man po natin
nakakamit pa sa bawat isa po sa atin ang gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero ang ating Diyos, mga kapatid, may mga pamamaraan yan. Amen. Huwag po natin pangunahan ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At bilang mga disipulo, ang pag-aaral at pagtuturo ay hindi lamang, mga kapatid, dapat po ito ay patuloy na magpakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Sundin ang mga utos ng ating Panginoong Hesus at magpakita ka ng pagbabago sa iyong buhay upang maging isang tunay na disipulo ng isang tagasunod. Pagkilala sa direktang pagkakabigkas, ito po ay tumutukoy sa pag-unawa at pagkilala sa mga salita o mensahe na direktang binibigkas o sinasabi ng isang tao na tumutukoy din po sa pagkakilala sa mga salita, aral at pangako ng ating Panginoon Diyos. Na direktang ibinibigkas sa kanyang mga alagad at ang mga tao po ay nakikinig sa kanya. Amen. Praise the Lord. Babalikan ko na ako, mga kapatid, dapat po tayo ay patuloy na magpakita ng pagmamahal. Unang-una po yan, biblical po yan, sa ating pong pamilya. Paano po natin sila madadala sa pananampalataya po natin kung hindi po tayo kinakitaan ng isang mabuti? At bilang mananampalataya, mga kapatid, dapat ito pa gawin po natin sa unang henerasyon, tayo mga henerasyon yung mga pamilya po natin, na madala po natin sa ating Panginoon. Napakasaya, mga kapatid, sa buhay natin, na tayo po ay may mga kaluluwa na nadadala sa ating Diyos. Dahil kung tayo nakakapagdala ng mga kaluluwa, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon, laksa, libo-libo mga anghel, mga kapatid, ang nagkakatuwaan sa kalangitan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Upang tayo po ay pagpalain. At ang sabi po sa 2 Corinthians 6 verse 17 hanggang 18, dito po ay inuutos ng Panginoon sa talatang ito na nagpapakita ng kahalagahan ng mga bagay na hindi banal at may kaugnayan sa Diyos. Sa talata po ito, hindi po nangahulugan na pag-alis sa mga tao hindi banal, kundi ang pagkakaroon ng pag-iingat at paghiwalay sa mga bagay na hindi nakakaugnay sa ating Panginoon. Yung mga bagay po, mga kapatid, na masama, yan po hindi gusto ng ating Diyos. Amen. Hindi po gusto ng ating Panginoon na tayo po hindi hahayaan ng ating Panginoon, mga kapatid, sa mga ganyang gawain. Sa paglalarawan po sa tao bilang karnal at masama, ay tumutukoy po sa kalagayan ng tao. Bago pa siya nagkaroon ng relasyon sa Diyos, ang karnal ay tumutukoy sa mga taong nakatuon sa sanlibutan at ang pangkatawang pangulo. At hindi po sa mga bagay na pang-espiritu ng ating Panginoon Diyos. Ang marami at makasalanan ay hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon. Ang gawain karnal ay patungo sa kamatayan. Ngunit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, ang tao po ay maaaring magkaroon ng pagbabago at maging isang bagong nilikha, mga kapatid. Amen. Pakisulat na lang po sa ating mga notebook sa Romans 3 verse 23 at sa Romans 6 verse 23. Yung isa po Romans 3:23 at yung isa po ay sa Romans 6 verse 23 at sa Hebreo 9 verse 27. Ang tao po ay nadaya nung wala pa siya sa Diyos, na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Ngunit po sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, ang tao po ay maaaring magkaroon ng bagong espiritu at espiritual na buhay. Makikisulat po ni mga kapatid
At ang sabi po sa John 3 verse 3, 1 Peter 1 verse 23, at Episo 4 verse 23 hanggang 24 po. Ang tao po ay mamang sa kaharian ng langit. Siya po ay nagmamataas. Siya po ay nagmamatigas. Siya po ay naligaw at nadaya patungkol doon. Siya po ay hindi naniniwala doon. Mas pinili niya ang iba kaysa doon. Kanyang liwawalang halaga iyon. Wala siyang pakialam patungkol doon. Dito po yung mga tao na hindi nakakilala sa kaharian ng langit. Nakakaawa po mga kapatid, ang mga tao may ganitong pag-uugali. Na sila po ay nadaya, natalakbungan, hindi po nila nakikita ang mga kapatid. Ang mga ginawa ng Diyos dito po sa mundo ito. Paglabas din natin dyan, makikita natin ang mga nilikha ng ating Panginoon mga kapatid. Na siya nagpapalakas sa atin sa paglilingkod natin sa Kanya mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nagmamatigas sa sarili niyang paraan. Isa pong palaala na ang tao ay dapat magpakumbaba at magpakita ng pagmamahal sa Diyos upang makilala ang kaharian ng langit. Amen. Hallelujah. Pagkakilala po sa pagkaabang espiritualidad. Ang pagiging aba sa espiritualidad ay hindi po nangangahulugan na ang isang tao ay dukha at maralita. Ipinapaliwanag po ng ating spiritual na may maayos na ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Ang taong aba po, mga kapatid, sa spiritual ay mayroong pagpapakumbaba at pagpapahalaga at maalang magpasalamat, mga kapatid, sa buhay na binigay ng Diyos sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Makikilala natin ang isang tao na may pagkaabang espiritu, na mayroong malalim na pagmamahal at pag-alaala sa mga tao hindi pa nakakilala sa Diyos, hindi pa nakakatanggap ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo man din po, mga kapatid, nung una, doon tayo po hindi pa nakakilala din sa ating Panginoon. Hindi naman basta tayo nakarating dito mga kapatid. May ginamit ang Diyos sa bawat isa po sa atin, kaya tayo nagkasama-sama dito. At may isang pastor na tinalagang ating Diyos para tayo po'y turuan ng kanyang pong mga salita. At yung turo ng ating pastor, mga kapatid, ay gamitin natin sa malawak, mga kapatid, dito sa buong mundo, na ipahayag natin ang kanyang pong mga salita. Kaya bilang mananampalataya, mga kapatid, unang-una sa ating Panginoon Diyos. Pag-iisipin natin ang kabutihan ng ating Panginoon, luluha ka, mga kapatid. Luluha tayo Kung babalikan natin yung mga pinagdaanan natin sa ating mga buhay, ang Diyos napakabuti. Amen. Hallelujah. At huwag din po natin babaliwalain, mga kapatid, ang ating pastor na nagtiyaga at nagturo sa atin. Kasi napakahirap turuan ng isang yung matatanda na. Mahirap po sunodin, mga kapatid. At yung mga tao na nakapag-aral, yung mga titulado, sa lahat po, mga kapatid, sa totoo lang, mahirap po pasunodin niya. Maigi pa nga po yung mga walang alam nakatulad ko. Mabilis yung bunot, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. At dito po, mga kapatid, sa 2 Corinthians 5 verse 14, makikilala rin natin ang isang tao na may pagkaabang espiritualidad dahil ang pag-ibig po ng Panginoong Jesucristo ang nagtutulak sa kanilang maabot at mailigtas ang kanilang henerasyon. Tayo po, mga kapatid, ay sa mga kamag-anak, di ba natin, kahit malayo, pinupuntahan po natin. Mga kapatid po natin na hindi pa natin nakakasama,
mga magulang po natin na pinupuntahan po natin, na hindi po tayo nag-iisip ng anumang bagay kahit tayo gumastos, makapuntalaan tayo doon. Dahil yun po ang gusto ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang pag-ibig po ng ating Panginoon ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga Kristiyano upang magpatuloy sa kanilang misyon na maabot at mailigtas ang kanilang henerasyon. Amen. Praise the Lord. Sila ay nagpagal ng matindi dahil lamang sa isang rason. Ang pag-ibig ni Kristo, tulad din po natin, tayo po ay nagpapagal upang maabot natin ang ating pong mga mahal sa buhay. Pagkakilala sa nararapat na paghahati-hati, tumutukoy po sa mga bagay na dapat ibahagi at ipagkaloob sa ibang tao, lalo na po ang mga pangangailangan na paghahati-hati ng oras, tulad po ng pagtulong sa mahihirap, tulad po mga kapatid sa ating talento, yung ating po mga musician, pinagkalooban po kayo ng ating Panginoon na kayo po ay tumugtog dito sa church, kasi ito ginagawa po natin sa ating po mga sarili. May kagalakan tayo mga kapatid dahil ang Diyos po ang tinataas natin sa ating po mga buhay. Hindi po yung sarili natin, ako'y magaling kumanta, ako'y magaling tumugtog, hindi po yan mga kapatid. Ang pinakamagaling ang Diyos mga kapatid sa buhay natin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pahalin ninyo mga kapatid yung gift na yan ng ating Diyos. Marami pong makikinabang dyan sa kanila. May ipasa mo yan sa iyong mga pamangkin o sa iyong pagsusunod sa anak mo, may ipasa mo yan. Kaya wala na po tayo dito mga kapatid. Nandun pa din po yung ating mga inspirasyon ba yun? Yung ating mga ang nagkakita po ang aba sa Espiritu. Nakakatanggap ng pakikipagtipan sa iba. Mananampalatay lumalakad sa parehong pamamaraan na siya po ay lumalakad. Sa talatang ito, mga mananampalatayang may parehong paniniwala at pamamaraan sa buhay. May pagkakilala sa Espiritu. Pagkakabi po na ito po ay magkakaroon ng suporta at pagpalawak mula sa pananampalataya. Magkakaroon po ng pagbabahagi ng mga karasan at aral na tutugunan sa pamamagitan ng paglakad sa Diyos. At ang number 3 po mga kapatid ay ang iba't at aba sa Espiritu ay nakakatanggap ng kaloob buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. At ang sabi po sa Romans 8 verse 15, sinasabi po sa talata na tagapagmana na kasama ni Kristo ay nagpapakita po ng pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Na hindi lamang pagkaalipin kundi pagiging anak na kasama ni Kristo. Ang makipagtiis tayo sa Kanya ay tumutukoy sa pagkakaroon ng pagtitiis at pagkakaroon po ng pagmamahal sa ating Diyos. Kahit na may pagsubok, paghihirap sa ating pong mga buhay, upang tayo po ay luwalhatiin namin kasama niya at tumutukoy sa pagkakaroon na walang hanggan na kasama po natin ang ating Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya po mga kapatid, makikilala ang isang Kristiyano na may magandang pag-uugali, may pagmamahal sa ating Diyos, may pagmamahal sa ating kapwa, pagtitiwala sa